Ito ang ikalawang linggo matapos manalasa ang Bagyong Christine sa aming lugar dito sa lungsod ng Naga. Hindi namin lubos na akalain na ganito pala ang mangyayari sa amin at ganito pala ang aming sasapitin. Ang ating kasamang si J. Brad, pati ang kanilang tahanan ay hindi nga pinatawad. Halos sakupin lahat ng buong kabahayan dito sa aming lungsod. Lahat ng mga tao ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit unti-unti na rin humuhupa ang baha sa aming lugar at unti-unti na rin kaming bumabalik sa dating normal naming gawain. Nagpapasalamat kami sa buong may kapal dahil hindi niya po kami pinapabayaan. Ang lahat ng pagsubok ay ating malalampasan. At pagkatapos ng aming pagsubok na aming nalampasan at hamon sa buhay, ay papalapit ng papalapit na rin ang paggunta ng araw ng undas. Ngunit kamusta na kaya ang undas sa aming lugar matapos na nanalasa sa aming lugar ang hindi namin inaasahang si Bagyong Christine? Marami sa aming mga kapwa-Bicolano ay pinagpatuloy nila ang pagdalaw nila sa kanilang mahal sa buhay at tumalikod na rin dito sa mundong ibabaw. Kasabay nito, isang nakakalungkot na tumalikod din ang mga mahal sa buhay ng gawa ng rumaragasang dulot ng malakas na pag-ulan at baha. Ngunit nakakalungkot man ang isipin, ito lamang ay isang parte ng buhay na hindi natin matatakasan pa kailanman. Ngunit anong magagawa natin? Tayo'y magpakatatag, manalangin, huwag tayong paghinaan ng loob. Habang ako'y nandito sa loob ng sementeryo at dinalaw ko rin ang aking mahal sa buhay, naisip ko, napakaikli ng ating buhay. Kaya habang tayo nabubuhay, ay huwag tayong magsawang gumawa ng kabutihan. Napansin ko ang isang libingan na bukas na ito at nakita ko ang tampak na basura sa loob ng isang nicho. May mga ilang sementeryo na inabot pa rin ng tubig baha hanggang ngayon. May mga butong inanod, mga kabaong na nabubulok, mga basurang pumapasok sa nicho. Kapag natapos na ang ating missions dito sa mundo, maraming mga kamag-anak ang iiyak, mga kaibigan na manghihinayang at pupurihin ka. Napakabait ng taong yan. Bakit siya kinuha ng Diyos? Ang lahat ng bagay dito ay may dahilan. Pagkatapos nitong mailibing ang isang tao, ay tuluyan na tayong makakalimutan at mabubura sa kanilang isipan. Maaalala lang tayo kapag araw ng undas. Kahit hindi undas, ay alalahanin natin ang mga mahal natin sa buhay na namaalam dito sa mundong ibabaw. Alalahanin natin ay naging bahagi din sila ng ating buhay. Sa aking patuloy na paglalakad, napansin ko ang ilang mga himlayan ay hindi na dinadalaw ng kanilang kamag-anak. Nakakalungkot man isipin, pero ganyan talaga ang realidad. Alalahanin natin, iisa lang ang ating patutunguhan sa isang maliit na nicho. Habang tayo nabubuhay ay gumawa na tayo ng kabutihan. At dito rin po, iba't iba po yung nakalibing dito. May mga sinaunang mga politiko, mga Chino, mga Chinese, mga iba't ibang individual. Narito po sa public city cemetery sa aming lugar. Ayun po, kagaya po nito, Chinese. Pero kung konti lang po ang dumalaw po rito sa semeteryo kasi di po siya matao kagabi. Umaga na tayo na pupunta dito. At dito rin po nailibing po yung aking mga lola,
at bayaw at yung una nating kaibigan namatay 17 years old, yung kaedad ni Jero. Dito rin inilibing si Tutoy. Ayan. Tapos may mga bata po rito na naghahanap ng pagkain po dito sa gilid ng sementeryo. Karaniwan po dito nakalibing mga negosyante, mga Chinese. Meron nga ditong nilibing na kauna-unahang politiko, hindi na natin na babanggitin yung pangalan. Ilan din dito na yung mga himlayan ay bukas na po. So, siguro sobrang katagalan po ng siyempre ng panahon. So gumuguho talaga yung ito po yung mga puntod ng mga mahal sa buhay na tumalikod na rin po dito sa mundo. So hanggat nabubuhay po tayo, gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa at marunong po tayo dapat magpatawad, pakumbaba. Dahil naisip natin yung kahit gaano pa kayaman ng tao, ay pundar, bumili ng napakaraming lupa, malawak na luti, sa bandang huli 1 metro lang po mapapakinabangan, diba? At take note, yung tao magiging lupa rin, tayong lahat. Wala po ditong exempted po sa sa sementeryo. Lahat po tayo darating dito. So ang paghandaan po natin ay ang paggawa ng kabutihan, sumunod sa utos ng Diyos. Yan.